Or ng mga ano natin, mataas yan. Before ng mga message natin, ayan, gusto ko lang na mag-commercial ngayong umaga na to patungkol sa ating mission trip. Ayan, so Send the Light in Mindoro, mangyayari po yan sa March 28 to 30, 2024. Ayan, sabi dyan, no, yung mga love gifts natin, pwede nating ipadala dito kay sa BPI account ni Gerald o kaya naman sa kay Mira. Okay? Tapos kaya nga parang nananawagan kami, although YA talaga ang mga kikilos dito, pupunta doon. Ino-open ko to para nang sa gayon yung mga adult natin, yung mga youth natin, pwede rin kayong mag-support. And at the same time, habang wala pang March 28, pwede natin yung ipag-pray sa mga personal devotion natin, sa mga personal prayers natin. Pakita lang natin yung mga nag-aabang na mga pagmimisyonan doon. So, ang mga pagmimisyonan natin talaga is 100 families. So, talagang kailangan natin ng pera dito, ng financial support. And also, yung mga mangyan. Yung mga mangyan naman, hindi siya yung typical na nakikita nyo dyan sa mga kasi lang yun connotation lang yun sa mga jeep, di ba? Yung mga mangyan talaga na yan, sabik talaga sila sa mga mag-share sa kanila, and at the same time, kailangan talaga nila ng mga tulong from outside, di ba? Ng kanilang mga lugar. Kaya I pray na yung mga YA natin, di ba, mag-ready na ngayon, talagang do your best para natin yung natin. And wag niyong iisipin na ito ay gastos, na kumbaga parang lang to travel, kundi ang isipin nyo dito ay investment. 'Di ba? Na kapag ikaw ay naki-participate dito, magi-invest ka sa buhay na pwedeng pumunta, 'di ba, sa langit at sa kaharian ng Diyos. And tatandaan mo na walang mahal o walang mahirap na mga expenses, 'di ba? Kung meron namang mapapanalunan na kaluluwa. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, join tayo. Ayan. Join. Ayan. Join. Ayan. Okay. Naalala ko talaga yung yung birthday ng lola ko nung Monday. Kaya kasi nga charing, di ba siya? Sabihin natin lahat, charing, happy birthday, charing. Parang nagtatawanan yung mga Kaya, ewan ko ba sa mga ganyang language. Ayan. So ngayon, punta tayo. Tumigil ka dyan, macho. Ayan. Ang macho kasi ni Raylin Ay, ni Rian. Ayan. Nainggit kami sa Mattel. Ayan. Okay, so, ngayon, nung nakaraan kasi, may mga napanood akong video. Ito nga, yung una dito, yung There's Not Much Time Left ni, parang prophet at Tom pa? Or Tommy. Ayan, ni Prophet Tommy. Tapos, ang sinasabi niya nga dyan, sa mga nakausap ko na dito, ang sinasabi niya nga dyan, meron na lang daw tayong 6 na taon, papunta sa World War III. Sabi niya, 6 na taon na lang daw ang nalalabi, bago mangyari talaga yung pangmalawakang digmaan sa buong mundo. And sabi niya nga, itong generation natin, ang tawag niya dito is World War III generation. And actually, noong 2021 pa siya nagsisimula na mag-prophesy about dyan. Tapos, nagka-countdown na nga daw talaga sila. Kaya ngayon, ang sinasabi niya dito, ang lahat daw ng mga Kristiyano, kailangan talaga manalangin and at the same time, maging ready sa mga mangyayari. Tapos sabi niya nga, dun sa, sa interview nila, nung sa Encounter Today, magkakaroon daw ng parang economic collapse sa 6 years na yon. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay maging ready, tsaka umasa talaga tayo sa Panginoon bilang our provider. Okay? Pero ang comfort na hinahatid niya sa video na yon ay makakaranas daw yung mga Kristiyano kapag nagpe-pray daw ng Goshen. Ibig sabihin, may nangyayaring pandemic o kaya naman plague sa buong mundo, pero kapag merong nananalangin na Kristiyano, hindi siya aapektuhan nung economic collapse na yon. Tapos sinabi niya rin doon yung tungkol sa AI innovation. Ako nung nakaraan, may mga napapanood akong ganito sa YouTube tsaka sa IG. Nagugulat talaga ako kasi totoo talaga na yung AI, pinapalitan niya na yung mga trabaho ng mga tao. Nakita ko yung robot, siya na yung nagpapakain ng baka.
Tas ang bilis talaga, ang bilis ng ng kilos, 'di ba? Tas sinasabi niya nga dito na 80% ng tao sa mundo ang mawawala ng trabaho because of AI. Ngayon, kung ikaw ay normal lang na tao, pwede kang kabahan, pwede kang mapaisip, paano na yung future namin? Ngayon, dito gusto ko dito na paalalahanan ang mga nagtatrabaho na kapatiran natin, mga YA o mga Young Pro. Na 'di ba, ako naman talaga open ako sa mga sinasabi ko regarding work na dapat hindi yan yung maging buhay natin. Yan lang ang maging means para mabuhay tayo, pero hindi yan yung maging buhay natin. Kasi sinasabi niya nga dito na kung sa trabaho mo daw ikaw aasa, 'di ba? Pag nagkaroon ng economic collapse, damay ka. Pero kapag umasa ka sa Diyos, natuto kang mag-share ng Word of God, 'di ba? Bubuhayin ka ng Diyos. Amen. Kaya sa mga nagtatrabaho natin, talagang wag tayong manatili na nagtatrabaho lang. Kailangan magtrabaho rin tayo sa kaharian ng Diyos. At ang pinakasinasabi niya nga dito, kahit working daw tayo, we need to share the gospel. Kaya bravo, 'di ba? Sa mga nagba-Bible study sa work and at the same time nagsha-share pa rin kahit meron kayong mga trabaho. Kasi alam nyo ba, yung nangyayari daw sa atin na mga 8 to 5 na pagtatrabaho, 8 hours, 'di ba, na pagtatrabaho, galing daw yan sa standard o kaya naman sa yung parang Egypt times. 'Di ba? Kasi ang Egypt, ang ginagawa nila? Sinasabi nila sa mga Israelita, magtrabaho kayo sa amin ng ganitong oras, isusupply namin yung pangangailangan nyo. Di ba sa mga working ngayon, ano ang sinasabi? Magtrabaho ka sa akin 9 to 6, 8 to 5, di ba? So sweldohan kita kinsenas katapusan. Tapos little do you know na yung most of your time nandun sa trabaho na yon. Kaya minsan may mga pagkakataon na wala ka ng time sa pamilya mo, wala ka ng time sa anak mo, di ba? Lalong-lalo na wala ka ng time to share the gospel. Pero alam nyo, ang sinasabi niya dito, kailangan daw ang mga Kristiyano makawala dun sa Egyptian bondage na yon. Na kahit may trabaho ka, dapat ginagawa mo pa rin yung part mo to share the gospel. Amen? And hindi lang to sa mga nagtatrabaho, kundi sa pag-aaral din. Kahit din, di ba sa pag-aaral, kahit nag-aaral ka pa, ganun din. Buong araw na, kinuha na ng pag-aaral. Di ba? Kaya pagdating ng bahay, pagod na. Kaya ano ang sinasabi dito nung prophecy? Dapat we need to share the gospel. Nang sa gayon, araw-araw may nangyayaring higher purpose sa buhay natin. And naalala ko nga yung sinasabi nga niya na 'di ba yung illustration nun, yung isda na nung kinuha ni Peter, meron dong coin sa isda. Di yun ang ibig sabihin na kapag daw shinare natin yung gospel, bubuhayin tayo ng Diyos. Si Lord ang bahala sa mga bills natin. 'Di ba? Kaya invest sa mga tao, 'di ba? Tsaka sa pag-share ng Word of God. Tapos, yan na nga yung napanood ko. Tapos, sunod naman na napanood ko, ito naman, yung what will you do with the time you have left? Ano ang gagawin mo sa mga nalalabi mong oras? And alam nyo, si Peristone nagtetestify siya na nung bata pa siya, 18 years old pa lang siya, may nagprophesy na sa kanya. Sinabi ko na to sa mga adult, nagprophesy sa kanya, alam mo, Peristone, 18 ka ngayon, pero ikukurap mo lang yung mata mo, then you will discover 65 ka na. Tapos alam niya kung ilang taon na ngayon si Peristone, 65 na siya. And parang sinasabi niya, parang kailan lang, 18 lang siya. Pero ngayon, di ba, hindi niya lubos maisip na 65 na siya at gano'n na yung mga ginagawa niya para sa Panginoon. And sabi nga dito, kapag daw tayo, binigyan tayo ng question ng Panginoon ngayong araw na to. Halimbawa, sasabihin ng Panginoon sa'yo, Ella, ano ang gagawin mo sa buhay mo kung sasabihin ko sa'yo na meron ka na lang na 12 months to live? Meron ka na lang 12 buwan o kaya naman 1 taon. O let's say 6 months. Diba? Sabi niya doon, pustahan tayo, kung sa Tagalog na word, pustahan tayo, hindi ka lang basta mag-aaral, hindi ka lang basta magtatrabaho, kundi ang gagawin mo, papanalunan mo yung kaluluwa ng mga pamilya mo, ng mga mahal mo sa buhay to the best of your ability. Di ba? Kasi you will soon discover na kapag ganun na lang pala yung span ng buhay mo, it doesn't matter na yung mga trabaho, di ba? Yung mga, kumbaga parang hindi mo na bibigyan ng atensyon, yung mga walang, di ba? Kumbaga parang walang halaga na bagay. Kundi ang bibigyan mo na ng halaga is yung pinaka
importante na. And alam nyo, sa mga tao, meron lang dalawa daw na different ways people look at life. Means, yung iba, ang naiisip nila, they have plenty of time. Meron silang maraming mga oras pa. Diba? Kaya yan ang sinasabi ko minsan sa mga kabataan. Minsan, kapag namumuhay ang kabataan, akala mo, diba, parang careless, kasi akala nila ang dami pa nilang oras. Pero diba, sabi ko nga, kahit sa care group, merong mga kabataan, diba, bata pa lang namamatay na. Kasi hindi nila alam, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. And yung iba naman, less time na. Meron na lang silang, konting oras sa mundo na to. Ang sample nito, yung nag-iisip na marami pa siyang oras, yung rich man, full rich man. Diba, naalala niyo yan, yung wala siyang paglagyan ng pera niya. Kaya sabi niya, ano kayang gagawin ko? Ang gagawin ko, papademolish ko yung mga building, yung mga pinagawa ko, tapos papagawa ko ng mas malaki pa. Kaso sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Diyos, ikaw, foolish ka. Ngayon ding araw na to ay tatanggalin, di ba, sa'yo ang buhay mo. Di ba? Kaya minsan tayo rin, ganun, tanggalin din natin yon sa buhay natin. Yung kaisipan na ang dami pa nating oras. Di ba? Na minsan parang napapaisip tayo, saan ko kaya ilalagay itong pera ko? Di ba? Wala kang paglagyan ng pera, di ba? Kaya ito, ang gusto kong ma-realize natin, dapat ang naiisip natin dito, ilan na lang kaya yung oras ko. Pero ito, ang sample naman ng dinagdagan ng Panginoon, di ba, ng oras, yung si Hezekiah. Nananalangin siya sa Panginoon, nagrepent siya, pero binigyan ulit siya ng 15 years to live. Di ba? And sana may mga ganong maka-experience sa atin, di ba? Na actually terminal disease na yung meron ka, di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi in-extend niya pa yung buhay mo, di ba? So may mga ganyang case. And si Apostle Paul naman, ito naman, iba naman din yung nangyari sa kanya. Kasi siya naman, nire-ready niya na yung sarili niya lagi mamatay, pero hindi siya mamatay-matay. Diba? Yung pinaplano niya na, ready na ako na, tawag doon, harapin ang kamatayan ko. Pero instead na mamatay siya, nakulong siya. Diba? Pero salamat sa Panginoon, all things work together for good sa pagkakakulong niya kasi doon naman siya maraming nasulat na letter. Kaya may mga epistle tayo na binabasa ngayon. Kaya may mga ganong case. Again, may mga maraming time pa, meron naman konti na lang yung time. Pero alam nyo, gusto nyong ma-appreciate yung oras na meron kayo ngayon. Punta kayo sa Osmond, punta kayo sa medyo social kayo, Asian Hospital. Diba? At tingnan nyo doon yung mga naghihingalo na at binubuhay na lang ng makina. Diba? Na mga oxygen na mga tao. Gaano kaya ka-precious yung time nila, na may bumisita lang sa kanila, na mahal nila sa buhay for 2 minutes, para na silang binigyan, di ba, ng reward for the rest of their lives. Pero tayo, di ba, ang dami nating oras, minsan, di ba, sinasayang pa natin. Kaya, tinanong ni Periston ang sarili niya, paano kaya kung sa akin sinasabi ng Panginoon yan? Kasi 65 na siya, di ba, na ano kaya ang gagawin ko for the time I got left? Di ba? Una, sabi niya dito, I will be sure I have forgiven everybody. Ito, makinig kayo maigi kasi nung pinapakinggan ko to, napaisip ako sa sarili ko. Na what if sa akin kaya sabihin ng Panginoon yon, ano rin yung gusto kong gawin sa time na nalalabi ko. And kagaya niya, alam nyo, ako rin gusto kong i-sure yon, na lahat ng tao, lahat ng nakasamaan ko ng loob, bati ko na. Okay? O kaya naman, pinatawad ko na. Kasi alam nyo, sabi nga ng Matthew 6:15, di ba? Hindi ka papatawarin ng Panginoon kung ikaw din, hindi ka nagpatawad. Kaya kayo rin, mag-reflect kayo ngayong umaga na to, di ba? Meron pa ba kayong mga tao na kinakainisan, kinakagalitan, and hinohold yung grudge, di ba? Hindi pa nagpapatawad. Di ba? What if meron ka na lang 3 months, 6 months, di ba? Kaya magpatawad ka na. Di ba? And gusto niya, i-sure talaga yon. Pangalawa, I don't want to leave anything undone of what the Lord told me to do. Kasi di ba, sabi rin ni Joshua 11, ng Joshua 11:15, si Joshua, wala siyang natira gawain, di ba, na undone sa Panginoon. Lahat ng mga inutos sa kanya ng Panginoon, nagawa niya. Kaya dapat tayo rin ganun din. Di ba, na kung 6 months na lang, 12 months na lang meron tayo, lahat ng pinapagawa ni Lord sa'yo, lahat ng mga pinapashare niya sa'yo, lahat ng mga gusto niyang puntahan mo, napuntahan mo at nagawa mo. Hindi yung natapos na lahat ng buhay mo, meron ka pang mga gawain, hindi nagawa. And I am speaking
dun sa mga tao na akala nyo marami pa kayong oras. 'Di ba? Na nagsasabi sila na, ay, tsaka na lang ako magpapastor kapag ayos na lahat. Tsaka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kapag ganito. Tsaka na lang ako mag-outreach kapag ganyan. Binibigyan pa natin ng kondisyon ang Diyos. 'Di ba? At sabi nga sa kanta, kailan pa magbibigay ng buhay? 'Di ba? Ngayon na. Okay? And then pangatlo, I want to be sure my family is taken care of. Sabi niya, financially, o kaya naman insurance or whatsoever. 'Di ba? Proverbs 13:22, yung verse na pinag-basean niya. 'Di ba? Na tayo rin, parang tayo din, isipin nyo, kung kayo ay padre de pamilya, halimbawa si Gab ay isa ng padre de pamilya, 'di ba? Tapos binibigyan siya ng Panginoon ng oras para ayusin ang lahat. Siyempre, bilang tatay, ang gusto niya maging maayos lahat. Maiiwan siya sa mga anak niya. Pero ako naman, in my case kasi, parang tumatak na sa puso ko na ang SSS ko, Diyos talaga. 'Di ba? Wala talaga akong masasabi na insurance, St. Peter's plan, Leche plan, kung ano-anong mga plan, 'di ba? Talagang si Lord lang yung inaasahan ko. Kung kailangan ko ng ganito ngayon, God will provide. 'Di ba? Minsan kasi tayo masyado naman din tayong worried sa mga ganyan. Paano pagpatay na ako? Saan ako ilalagay? Sa sako ba? Sa kabaong? Ano ko? Diba? Parang ganun agad yung maganda ba yung lupa na paglilibingan sa akin? Diba? Kapag patay ka na, wala ka naman na talagang pakialam, diba? O hindi mo na alam kung ano yung mangyayari, nandun ka na kasi sa presence ni Lord. Pero siya, syempre, dahil nga, siya, wala na siyang problema pag namatay siya, yung mga iiwan niya na lang, gusto niya, ma-secure sila. Okay? And panglima, ito yung naisip niya. Sino ang pagpapasahan ko? Sabi niya dyan, who is the ministry placement? Next natin. Who is the ministry placement for Voice of Evangelism? Sabi niya ganon. Sabi niya, sino kaya ang magmamana ng Voice of Evangelism yung ministry ko? Nung sinabi ko to sa adult, may nagsabi, mag-anak na kayo. Ayan. Pero ako naman, naisip ko nga dito, what if, di ba, may sarili akong rapture, sino magmamana ng Sendalite Putatan? Ang sagot ko dyan, hulaan nyo. Hindi, ako kasi talagang, di ba may mga nasabihan ako dito na, kung halimbawang, ituturo ko si Jesus, tapos ako yung, alam nyo yung board sign, na magsasabi na this is the way, parang gusto ko, ganun ako, parang ganun. Yung kung halimbawang, dadaan lang pala ako dito sa mundo na to, wala akong plano na mag-iwan ng legacy na, yung parang, eto, ganyan, bigyan niyo ako ng rebulto, ganyan. Alalahanin niyo sa Hemler Mendez, ituring niyo siyang bayani. Parang ang gusto ko, kalimutan na ako ng lahat, pero wag nilang kakalimutan si Jesus. Amen? 'Di ba? And yun yung ko, kumbaga parang, basta kung ano yung pinapagawa ni Lord ngayon, gagawin ko, pero hindi, actually, ang Sendalite naman talaga kay Bishop Paul yan nagsimula eh. Ngayon, kino-continue ko lang. Actually, tagapagmana na nga kami. 'Di ba? Parang minana na namin sa kanya. Pero ako naman, wala akong plano na ganun. Yung parang hindi siya pumapasok sa isip ko o walang nililid si Lord sa akin. Kaya, yun yung mga natin. Ang mahalaga dito, kung ano yung pinapagawa sa ni Lord, gawin mo. 'Di ba? Naintindihan? And dito nga, si Lord daw, madalas pala siya na magtanong. Okay? Sample nito is yung nung si Eva at Adan ay nagkasala, tanong ni Lord kay Adan, Adan, asan ka? 'Di ba? Tapos tinanong niya rin si Eva at Adan, sino ang nagsabi sa inyo na hubad kayo? Tapos tinanong niya rin si Cain, asan ang kapatid mo? 'Di ba? Kaya sumagot si Cain, am I my brother's keeper? Tapos tinanong niya rin si Moses, ano yang nasa kamay mo? What is it that is in your hand? 'Di ba? So kung mapapansin niyo, diyan sa mga pangyayari na 'yan, mahilig pala magtanong si Lord. And alam niyo, si Lord, may mga katanungan din siya sa atin. Makinig kayo maigi ha. Sino dito ang mga nasa teenager? Taas ang kamay. Ang edad nyo ay 13 hanggang 19. Huwag ka tumaas dyan, Paul. Ayan, diba? Sunod naman, taas ang kamay ng mga 20s na. Taas ang kamay ng mga 20s. Higher.
Taas ang kamay ng mga 30s na. Ayan. Taas ang kamay ng mga nasa 40s, tapos 50s. Ayan. Tapos, taas ang kamay ng mga nasa 60s na. Proud. Ayan, 60s. Ayan. So, alam nyo ba, ito, may mga tanong sa atin ang Diyos, makinig kayo maigi na nakabatay sa mga edad natin ngayon. Ang mga tanong ng Panginoon sa mga teenager, makinig kayo maigi, ito ang tanong niya sa inyo. Have you been born again? Yan, kasi sa mga panahon na yan, dapat na born again daw talaga ang Kristiyano, ang tao. Bakit? Kasi pag dumating na sila sa mga 20s nila, diyan na unti-unting tumitigas ang kanilang puso. Kaya sa Amerika, talagang inaagapan nila yung mga kids ministry nila and at the same time yung mga youth ministry. Kasi once na nag-edad na yan, ang hirap na. Diba? Kaya ang mga masisipag talaga sa Panginoon, mga teens. Kaya diba, remember your Creator in the days of your youth. Pero, kapag pinalagpas mo, sayang naman. Kaya nung OPM, tsaka ng mga nakaraan, pinapagalitan ko ang mga to whom it may concern. Kapag pinapalagpas nila o nagmamadali sila sa mga estado ng buhay nila. Pinapag-aral ka ng Panginoon ngayon, trabaho ang inaatupag. Pinag-aaral ka ng Panginoon ngayon, love life ang inaatupag. Minsan lang dumaan yan. Yung pagiging teenager na yan. 'Di ba? Yung mga pag-aasawa, pagtatrabaho, darating yan sa buhay. Kaya dapat, wag mong papalagpasin yung teenager ka, yung youth ka. Remember your Creator in the days of your youth. 'Di ba? Kaya later on, gustong sumama ng camp. Kaso meron ng inaalagaan. Meron ng trabaho, tapos hindi makapag-leave. O, 'di ba? Hindi nasulit ang pagiging teenager. Kaya dito, sa mga kabataan natin, sabi mo nga sa katabi mo kung kabataan pa yan. 'Di ba? Alalahanin mo si Lord. 'Di ba? Focus ka lang kay Lord. 'Di ba? Alam niyo ang pag-aasawa, darating din 'yan. Ang pagbo-boyfriend, girlfriend, darating 'yan. Ang pagtatrabaho, tanongin niyo ang mga working ngayon. 'Di ba? Gusto nila kung may babalik lang, estudyante sila para nakaganon lang sa mga nanay. 'Di ba? Ngayon, 'di ba kailangan bills. Ayan si Meralco. Ayan na si Judith. Ayan na si Maynilad. Ayan pa si Aling Nena na 'di ba nag-aano ng house rent, 'di ba? Kaya dito, sinasabi ko sa inyo, habang kabataan ka pa, i-enjoy mo. Amen? Si Lord, 'di ba? Habang pwede ka pang mga mag-camp diyan, 'di ba? Kaya yung mga lola na, sila tuloy yung gustong mag-camp, 'di ba? Yung mga teenager kasi hindi nila naranasan noon. Diba? Nung nag-adult kami, ang dami nilang gustong puntahan, 'di ba? Kayo ngayon ang may lakas, kayo ngayon ang mga may opportunity, gamitin nyo. Sa mga 20s, makinig. Ito ang tanong sa mga 20s. Are you praying for my will to be done? Yan. Nagpe-pray ka ba ng God's will? Ayan. Kasi dapat, pinagpe-pray mo na daw yan sa panahon na to. Di ba? Kaya kung meron daw mga nakakaranas na mga confusion, pagkalito, yan yung mga nasa 20s. Kaya minsan, nung mga nagwa-YA kami ng mga una-una, mga iyak-iyak sila. Kasi hindi nila alam anong gagawin sa buhay, anong next na move. Kasi yan pala yung mga panahon, dapat nagpe-pray ka talaga. Hindi ka basta-basta nagdidesisyon agad. Dapat talagang sinisik mo si Lord para malaman mo ang kalooban niya. Kasi sa mga panahon na yan, dyan pumapasok, nagpapakasal na yung iba, nag-aanak na yung iba, di ba? Nagtatrabaho, nag-a-abroad, di ba? Pero, dapat nananalangin ka. Amen? Okay, kaya sa mga 20s natin yan, dyan, tinatanong kayo ni Lord, nananalangin ba kayo para sa kalooban ko? Sa mga 30s, mga 30, dito natuwa ako. Kasi ang tanong ng Diyos sa mga 30 na, are you raising my children in my house? Ayan. Di ba? Ang galing. Kasi, kaya nga nung nalaman ko to, sabi ko sa Panginoon, Lord, praise God kasi nagagawa na pala namin. Kasi I am 34 na ngayon, di ba? Para lang 24. Joke lang. Parang ayaw pumayag ni John Rex. Hindi, joke lang. Ayan, di ba? 34 na ako, pero ngayon nga, ang ginagawa namin, di ba, talagang nagre-raise kami ng children for the Lord. Di ba? Binabantayan natin ang mga kids natin
ang mga kabataan natin. Kaya kami nanenermon. Di ba? Kapag may mga matitigas ulo. Kasi nagre-raise kami ng mga children para kay Lord. Di ba? Kumbaga kami ay talagang mga spiritual father and mother na. Di ba? Kaya minsan, wag nyo kaming kaburyuhan o kaya naman wag kayong mairita sa amin kapag panay-panay ang mga sermon namin. Natural, preacher kami. Kaya nga sermon, ihahanda namin? Talk show. Di ba? Preacher kami. Di ba? Natural, maninermon kami. Di ba? Kaya you have no choice but to listen. Di ba? Amen? Pero praise God, nagagawa na natin, di ba? And ako, napaproud ako sa mga ganon. Di ba? Kaya nga, ako, ang pangarap ko talaga sana, lahat, di ba, maglingkod sa Diyos. May mga magpastor, may mga maging teacher tayo. And salamat sa Panginoon kasi in our 10 years, sa Sendalite NHA Magdaong Putatan, nakita naman natin, di ba, na may produkto na tayong mga nagagawa. May mga teachers na tayo, may mga pastor na tayo, di ba, na na-produce. Meron na tayong mga pastoral staff, may mga leading servant na tayo. And gusto ng Panginoon magtuloy-tuloy yan hanggang makita natin siya ng mukaan. Kaya pag kayo naman ng nag-30s, di ba, mag-ano kayo? Mag-anak. Mag-ano kayo ng maraming mga anak para sa Panginoon. Whether it physical talaga, o yung sa blood, o yung sa spiritual. Amen? Amen. And ito naman, yung sa mga 40s na dyan. 40s and 50s. Ito ang tanong ni Lord sa inyo. Are you supporting my work? Are you a giver? Yan. Kasi madalas daw, ito hindi naman sa lahat. Pag 40 na daw ang tao to 50, dyan na daw na-establish ang kanyang buhay. May sarili na siyang business, tapos regular na siya sa trabaho, meron na siyang mga ganon. Okay? May mga ipon na siya. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanila, sinusuportahan mo ba ang ministry ko? Yan. Kasi kung hindi, wala. Hindi ka mapapagkatiwalaan sa yaman ng Diyos. Okay? Kasi may mga instances na 40 na, 50 na, pero ang dadamot pa rin. Kapag 40 at 50 pala, dapat dyan na nagiging lalong giver. Diba? Dyan niya binibigay ang mga yaman niya. Hindi yung parang nag-iisip ng kung ano-ano. Diba? Naisip ko nga, halimbawa yung isang mayaman, diba, na patayo ng coffee shop, ng mga subdivision, diba? Parang iniisip ko, wala nang magawa. Patayo ng Parang iniisip ko, dapat sa kaharian talaga ng Diyos na na ilalagay yun eh. 'Di ba? And may kwento kasi si Perry Stone dito na dapat daw habang buhay pa tayo, binibigay na natin yung yaman natin. Alam niyo kung bakit? Merong isang babae daw, faithful siya sa pag-attend ng church. Ngayon namatay siya. And alam niyo ba, sa hindi inaasahang pagkakataon, nung siya ay nasa kabaong na at anong tawag doon sa ginagawa ng yung binurol na siya. Merong isa doon, lumapit sa ataol niya, akala ng mga tao iiyak. Ang ginawa ng anak niya, binuksan si ataol, kinuha yung singsing ng nanay niya. At sabi ng kapatid na isa, "Hoy, bakit mo kinukuha yan?" Sabi niya, pinangako ni mami to sa akin na ibibigay niya daw to, kaya kinukuha ko to. Akin to. 'Di ba? Hanggang sa nag-agawan sila, hanggang halos matanggal na yung yung bangkay doon sa kabaong. 'Di ba? Dahil bakit? 'Di ba? Dahil hindi niya man lang mana. 'Di ba? Doon sa mga anak niya. And ang sinasabi ni Perry Stone dito, habang buhay ka pa, ibigay mo na ng ibigay yung mga dapat mong ibigay sa mga dapat bigyan. 'Di ba? Hindi yung pag namatay ka na, magkakandara pa, mag-aaway-away yung mga anak mo. Ito ang party ko, ito ang yaman ko, akin ang kotse ni itay, akin ang ni inay, akin ang box, sa'yo na. 'Di ba? Pero dapat buhay ka pa lang daw, nakikita mo na yung mga action nila. Dapat habang buhay ka pa, sinasabi mo na, ito Raylin, ito para sa'yo ito. Dahil mahilig kang kumain, box ng pagkain, box ng biskwit ang pamana ko sa'yo. Ito Valerie, ito naman ang aking gitara. Kasi lagi ko nakikita, nagigitara ka, ito ang gitara ko. 'Di ba? Ito pa ang ganyan. 'Di ba dapat ipinapamana mo na? Amen. Ngayon pa lang nag-i-invest ka na. Kaysa naman pag namatay ka na, wala. 'Di ba? Mag-aaway-away pa. 'Di ba? Kaya dapat ganoon. Okay? Tsaka dapat sinusuportahan nga natin ang gawain ng Diyos. Sa mga 60s naman, sa mga 60s, yan, ano naman ang itatanong ng Panginoon? So, sa mga 60s natin dyan,
What will you do with the life you got left? Yan. Ano ang gagawin mo sa oras na meron ka? Diba? So kasi bakit? Alam naman natin na yung mga ganong edad, hindi, malapit na umano kay Lord. Ma-promote, di ba? Hindi, talagang, kung Christian ka, masaya ka sa panahon na yon. Kaya dapat, ang ginagawa natin ay inaayos natin, di ba? Ang buhay natin, ginagawa natin yung best natin para kay Lord. Ito daw kasi yung mistake na ginagawa ng mga tao na nasa edad na yan, na ganyan. Sabi niya, the biggest mistake that you will make is retire from your work, then sit back and let everybody else do the work on the house of God. Na, yun nga, parang hinahayaan niya na lang na iba, di ba, yung gumawa ng mga gawain sa bahay ng Diyos. Pero ito sinasabi ko to para sa lahat talaga eh. Bakit? Kasi meron tayong mga hindi naman senior citizen dito, pero nagpapahinga na agad. Nagre-retire na agad sa paglilingkod sa Diyos. Mali yun. Di ba? Kung ikaw ay malakas pa, di ba? Serve the Lord, love the Lord with all your might, with all your strength. Hindi yung kung kailan ka nauugod-ugod, gusto mo pang bagyo. Di ba? At pumunta ka sa kung saan, sa Kazakhstan, sa Pakistan, di ba? Lahat ng stan. Di ba? Kaya dapat, kung ikaw ay may lakas ngayon, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Sabi dyan, you have to revive and thrive. Mapa 60s ka man, o anumang mga edad, you have to revive and thrive. Kasi, kagaya nga ni Joshua at Caleb, nung panahon nila, nung ginawa silang leader ng Panginoon, may edad na sila nun. Pero hindi sila sumuko, hindi sila nag-retire. Talagang pinagpatuloy nila ang gawain nila sa Panginoon. Kasi sabi niya nga dito, ang mga 50s daw kasi, mga dumadating daw sa mga 50s or 40s, nagkakaroon daw ng mga cognitive shift sa isip nila. Dalawa lang ang nangyayari sa isip ng mga nasa 50s. Ang laging bumalik sa nakaraan o ang mag-renew ng mga dreams and visions nila. That's why, bakit kaya ang mga 50 years old na mga tao, gustong-gustong patugtugin ang mga dati? Makarena. Diba? Touch by touch. Yeah, diba? Mga Beatles na yon. Diba? Bakit? Kasi meron silang memory na kapag pinapatugtog yung mga music na yon, naaalala nila yung nakaraan. Diba? Naaalala nila yung mga love song nila, yung mga panliligaw nila sa mga asawa nila. Diba? Pero, ang kagandahan daw, yung isang bagay pa, na ma-renew yung dreaming nila and visualizing. Ibig sabihin, kahit 50 na, nangangarap pa rin. Di ba? Kaya yun yung sinasabi niya dito na kapag daw gusto mo ng long life, sabi niya, sabihin ko sa inyo ang sekreto. Dapat kung gusto mo ng long life, umabot ka pa ng 80, 90, dapat wag ka daw tumigil sa pangarap. Di ba? Wag ka daw tumigil mangarap. Bakit? Kasi kapag tumitigil na ang isang tao mangarap, doon na siya nanghihina. Di ba? Kapag nagre-retire na siya, doon na siya humihina. Di ba minsan, dito nga lalong-lalo na sa Pilipinas, ano ang pinopromote? Di ba? Kapag 60 ka na, retire ka na. Kahit ang lakas-lakas pa. Di ba? Kahit kaya pang magbuhat ng kotse, pinapa-retire na agad. Di ba? Pero kapag ikaw talaga ay malakas pa, gamitin mo yan sa Panginoon, di ba? Kaya nga, sila Oral Roberts, yung mga umabot ng 80, mga 90, bakit ang hahaba ng mga buhay nun? Sila Billy Graham, sila T.L. Lowry. Di ba bakit? Kasi hindi sila tumigil sa kakapangarap. Meron silang iniisip laging gawin. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang tumigil. Di ba? Dapat mag-isip ka ng gagawin. Naintindihan? Amen? Kaya nakakatuwa yung lola ko nga, si Lola Chareng. Di ba? Nagulat ako, 80 years old, pero ang lakas. Diba bakit? Kasi iniisip niya pa rin mga anak niya, iniisip niya mga apo niya, ang ganda pa rin ng smile niya, ang ganda niya pa rin. Diba? Bakit? Kasi, ayun nga, hindi siya tumitigil. Pero kapag ikaw na lang yung matanda o tao, diba, na gusto mo na lang, nasa TV ka na lang, diba, nanonood ka na lang ng talk show dyan, ni Chris Aquino, meron pa ba yun? Meron pa ba yun? Diba? Wala. Diyan ka na magsisimulang manghina. Kaya dapat ito, mamili ka lang. Retire or
refire. Diba? Pero dapat ang piliin ay refire. Diba? At ano ang i-declare natin? The rest of my life will be the best of my life. Sabihin natin, the rest of my life will be the best of my life. Isa pa. The rest of my life will be the best of my life. Ayan. At habang tayo nga, nag-aantay pa tayo sa Panginoon at alam natin kung, halimbawa, meron pa tayong 6 years bago dumating si Lord. Ay, hindi pala bago dumating si Lord kasi sabi niya anytime pwedeng dumating si Lord. Pero yung sinasabi niya na 6 years bago mag-World War, yun. Meron pa tayong mga buhay na kailangang harapin, di ba? Ngayon, actually 2-part itong message. Ngayon, ipagpapatuloy ko na dito. Okay? Ngayon, may mga tanong ako dito. Bakit daw may building na kahit anong lindol, nakatayo pa rin? Tapos, bakit may mga puno na kahit bagyuhin, nananatili pa rin nakatayo? Sagot. Dahil sa building, pundasyon. Sa puno, ugat. So, ang ibig sabihin, kaya pala nagiging matatag ang building o ang isang puno dahil sa lalim, di ba, ng kanyang pundasyon o ng kanyang ugat. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyo is about dyan. Paano patatatagin ang pundasyon at paano magiging matatag para sa Panginoon. Kasi yung binasa natin kanina, sabi dyan ng Hebrews 12:26-28, yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya, minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na alisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig, sambahin natin siya sa paraang kalugod na may takot at paggalang. Ayan, sa Kanya. Diba? Kaya dito, sinasabi nga, kung posible sa building at posible sa puno, posible rin sa Kristiyano, sa tao, na maging matatag. Basta, malalim at matibay ang pundasyon at ang ugat. So ngayon, bago ko mag-proceed, may illustration muna akong sasabihin na true to life. At dito yon sa church. Ayan. Kasi, parang lately, meron nga akong iniisip-isip, diba, at problema. Ganito ang sitwasyon niya. Akala ko, parang okay kami. Okay ang lahat. Diba? Kasi jolly siya eh. Parang outside, okay naman. Pero, nung napapansin ko na nagtatry na mag-part-time, tapos nagtatry na i-win yung mga kaklase, hindi yun yung inaasahan ko. Hindi yung mga kaklase yun na win. Kundi siya, yung nahatak. Diba? Kumbaga parang wala, hindi mo na makita sa mga gawain, sa prayer meeting nawawala na. Tapos may isang case din, hinahanap ko siya. Ngayon, kinakamusta ko sa mga light group, ang sitwasyon, nasa ibang lugar, tapos hindi makasimba-simba kasi panay-panay ang mga problema. Binibigyan ng demonyo ng mga problema. And ngayon, alam nyo ang common denominator, pinapag-aralan ko kasi, tsaka pinagpe-pray ko. Alam nyo, ang common denominator, mababa ang pundasyon. Diba? Mahina ang mga ugat at mga pundasyon. And kaya ko to i-deliver ngayon kasi ayoko nang may magkaganon. Na kapag nagwe-welcome remarks tayo, akala nyo kung sino kayong makaarte na okay kayo. Akala nyo kung sino kayong makapagpanggap na okay kayo. Diba? Yung pala, deep inside, meron nang nangyayaring pagiging lukewarm, pagiging stagnant, bumabaliktad na pala. At yan ang ayokong mangyari. Kasi Christian kayo, anak kayo ng Diyos, tinubos kayo, di ba, sa mamahaling dugo ng Panginoong Jesus. Hindi ko gusto na basta-basta lang mangyari yon. And at the same time, alam naman natin, di ba, somehow, nararanasan natin yon. Alam naman natin, normal yan. Sa Kristiyanong pamumuhay, may mga panlalamig, di ba, minsan may mga tinatamad sa atin. Pero gaya nga nung sinasabi ni Gerald ng OPM, once natamarin ka, magbantay ka na. Bakit? Malingat ka lang, magugulat ka na, backslider ka na. Kaya ngayong
umaga na to, gusto ko sabihin sa inyo yung secret. Bakit? Halimbawa, ako, 17 years na ako kay Lord, andito pa rin ako. Diba? Bakit si Ate Mer, since birth, Christian na siya, but andyan pa rin siya? Bakit si Bishop Paul, ang dami niyang pinagdaanan sa mga paglilingkod, ang daming mga nag-betray sa kanya, pero andyan pa rin siya? Bakit? Kasi ito yon, strong foundation. Kaya ngayong umaga na to, isi-share ko sa inyo how to have a strong foundation. Makinig kayo maigi, seryosohin nyo to kasi it's from the heart of God. Gusto niya maayos tayo. Habang iniintay natin si Lord, diba, talagang maging maayos ang pundasyon natin, maging malakas. Una, how to have a strong foundation, dapat regular ka na kumakain ng salita ng Diyos. Ang common denominator sa mga umaalis sa church, umaalis sa pananampalataya, nawawala ang pag-ibig sa Diyos kasi hindi regular ang pagkain ng salita ng Diyos. Hindi ako nagsasalita dito ng preaching tuwing linggo. Hindi ako nagsasalita dito ng mga devotion nyo tuwing light group. Ang sinasabi ko dito, kumakain ka ba ng salita ng Diyos pag mag-isa ka lang? Pag nasa bahay ka lang? Yung regular day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Di ba? Na hindi nakatingin yung pastor mo, wala ka sa church, kumakain ka ba ng salita ng Diyos? Kasi the reason why merong mga nagbabackslide na mga Kristiyano pag Friday, kasi hindi sila kumakain consistently ng salita ng Diyos ng Monday, Tuesday, Wednesday. Kaya kinaya mo na tumalikod sa Diyos ng Friday. 'Di ba? Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, regular tayo kumain ng salita ng Diyos. Buhayin natin yung mga pananampalataya natin. Itulak natin yung mga sarili natin kasi meron naman tayong built-in na ganyan. 'Di ba? Yung kaya mong kausapin, kaya mong i-push yung sarili mo. 'Di ba? And minsan ganyan sa pagtatrabaho, tama? Dahil alam mo na may kikitain ka sa trabaho, dahil alam mo na malilintikan ka sa boss mo pag hindi ka pumasok, anong ginagawa mo? Tinutulak mo yung sarili mo para pumasok. Tama? Ikaw din, sa pag-aaral, ganun din. Kung alam mo na babagsak ka pag hindi ka pumasok sa subject na ito, anong gagawin mo? Itutulak mo rin sarili mo na pumasok dyan sa subject na yan kahit ayaw mo ng teacher na yan. Di ba? Bakit? Kasi alam mo may consequence sa ganun. And gusto kong isipin nyo to when it comes sa reading of the Word of God. Di ba? Na kung ikaw hindi mo itutulak ang sarili mong kumain ng salita ng Diyos, ano mangyayari sa spiritual na buhay mo? Wala. Kaya ang mga Kristiyanong lantutay, ang mga Kristiyanong bagbag na lang ng mga problema, ang mga Kristiyanong nanlalamig. Bakit? Kulang kasi sa regular na pagkain ng salita ng Diyos. I am now preaching sa bawat isa na kung hindi nyo aayusin to, hindi talaga maayos ang buhay natin. Pero alam nyo, oo, may consequence ang mga hindi pagbabasa ng salita ng Diyos, pero laging may reward. 'Di ba? Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, merong mga blessing, 'di ba? Merong mga pagpapala ang Diyos, merong kang stability na nakukuha, may serenity, may peace, 'di ba? Nagkakaroon ka ng kagalakan. And yan ang gusto kong ma-impart sa bawat isa. Dati, dumadaan kami sa training nila Ate Beck, Ate Ruth. Chine-check talaga nila kapag nagbabasa kami ng Bible araw-araw. Sana maibalik natin yan ngayon, no? Na nagagalit ang mga leading servant kapag hindi kayo nagbabasa ng Bible, na nakokonsensya ka bilang member o bilang regular na Kristiyano kapag hindi ka nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan mabalik yung mga conviction na yon. 'Di ba? Kaya mawala ang mga kawalang pakialam. 'Di ba? Yung pag sinabi kasi na walang pake, yung, oy, alam mo ba, ang Bible reading mo ngayon, 7 chapters lang, buong buwan na yon. Ano? 'Di ba? Hindi naman ako after sa award sa church eh. Doon pa lang makikita mo na ang cold na ng puso mo. Doon pa lang, there's something wrong na. Kaya dapat, ayusin natin. Pero may pangako ang Diyos, di ba? Na kapag ikaw, nagde-delight ka sa Word of God, anong sabi dyan? Para ka daw puno na naitabi, di ba? Sa river, na ikaw ay magiging matatag, di ba? Nagbubunga sa kapanahunan, at hindi basta-basta nayayanig. Yan ang pangarap ko sa bawat isa. 'Di ba? Na dumating yung time, abutin man tayo ng 50 years dito. Lola na si Raylene. 'Di ba? Andun pa rin siya. Amen? Naintindihan? Si AJ, lolo na siya pero nagsusong lead pa rin.
Di ba? Si Rap, lolo na siya, pero nagpa-plug pa rin. Kasi that is faithfulness. Yun ang stability na tinatawag, na hanggang makita mo ang Panginoon ng mukaan, maglilingkod ka. Amen? Hindi yung dinagit ka lang ng problema, di ba? Inano ka lang ng demonyo, wala ka na agad. Naintindihan? And alam natin yan sa istorya ng parable of the wise and foolish builders. Sinasabi dyan, na kapag daw nakikinig ka lang ng salita ng Diyos, pero hindi naman gumagawa, ano sabi? Para ka daw nagtatag ng bahay sa buhanginan. Na kapag binayo ka ng problema, binayo ka ng bagyo, wala ka na agad. Di ba? Pero kapag daw ikaw, nakinig ka ng Word of God, ginawa mo, tingnan nyo, kahit anong bagyo ng problema, mananatili kang matatag. Ako saludo ko sa mga tao dito, na alam ko naman, merong pinagdadaanan sa bahay. Pero sige, ang pagsusong lead. Sige, ang pagtatamburin. Sige, ang pagka-choir. Sige, ang pag-outreach. May problema sa bahay yon. Ano ang tawag sa kanila? Wise builder. Wise carpenter. Bakit? Kasi nung binabayo na sila ng problema, pinili nila na i-apply yung Word of God sa kanila. Di ba? Hindi yung binira ng problema na wala na. Di ba? Kaya dyan nyo nga makikita Kasi alam nyo, bukod sa atin, kung nagtitiwala tayo sa Diyos, alam nyo ba na si Lord, meron din siyang pinagkakatiwalaan. Nagtitiwala rin ang Panginoon. Ngayon, ang tanong dito, sino kaya sa atin yung kaya niyang pagtiwalaan? Diba? Ito si Aaron, kaya ko tong pagtiwalaan. Sure na sure ako hanggang dumating ako, andyan yan. Diba? Kahit anong problema dumaan dito, andyan yan. Sana ganun yung confidence ng Panginoon sa'yo. Diba? Nabilib siya sa'yo, naniniwala siya sa'yo, na kahit anong problema ang maranasan mo, hindi ka tatalikod sa Kanya. Amen? Paano mangyayari yon? Regular, kumain ng salita ng Diyos. Pansinin mo yung Bible mo pag nasa bahay ka. Huwag ka panay cellphone. Diba? Huwag ka panay chat sa kung sino-sino. Pansinin mo yung Bible mo. Have time, magbigay ka ng oras. Diba? Christian kayo, dapat person of the Word, person of the Bible. Magbigay kayo ng Kristiyanong hihina-hina sa Word of God. Sasabihin ko kung anong status niya, temperature ng buhay niya. Pero sige, magsabi kayo ng Kristiyano, laging binabasa to. Tingnan nyo, papakitaan ko rin kayo ng Kristiyanong matatag, malakas, sa lahat ng mga problema. Amen? Kumain, regular ng salita ng Diyos. Pangalawa, merong discipline at training. Ayan. Ibig sabihin, dumadaan sa pagdidisiplina. Dumadaan saan? Sa training ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit mahirap, go lang. Diba? Sa amin noon, pag nag-outreach kami, wala pa kaming e-bike noon. Kahit naman ngayon, wala pa rin. Diba? Wala pang yung mga budget noon na kagaya ngayon, may mga budget na ina-allocate. Kami, sariling budget, sariling lakad. Parang para sa amin, training yon, discipline. O meron ding mga programa yung mga pastor namin. O 30 seconds kneeling down. Kapag pupunta ng church, load agad. Pero nagpa-undergo kami ng training. Diba? O prayer circle 10 tayo. 10. Iintayin mo lahat matapos yun. Diba? Tapos, lagi na lang nakakaisip na mga programa, mga pakulo. O magkakaroon tayo round the clock prayer 1 p.m. ka, 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 Pero lahat ng yun, pinagdaanan namin. And lahat ng yun, hindi ko pinagsisisihan na pinagdaanan ko. Bakit? Kasi sa pamamagitan nun, doon ako lumakas. Diba? Alam niyo sa mga nag-gym dito, may napansin sila. Sinabi ko na yun noon sa kanila. Pag ikaw, dumbbell ka ng dumbbell araw-araw, binubuhat mo yung dumbbell mo, magugulat ka, sa mga susunod na linggo, ang gaan na lang para sa'yo. Hinahanap-hanap na ng katawan mo. Ang bilis na, nabuhatin. And alam nyo, ganun din sa spiritual na buhay. Kapag minsan, tinitrain kayo ng mga leader nyo, pray ka 30 minutes. Diba? Sige lang, magpa-undergo ka. 30 minutes, mag-pray ka. Tingnan mo, magugulat ka, habang ginagawa mo yon, 1 hour na pala. 2 hours na pala. Hanggang sa kaya mo ng mag-prayer marathon. The reason why, bakit dumadami na ang nagpe-prayer marathon, in Jesus' name. Bakit? Kasi na-exercise at napapractice na sila
na mag-endure, kakaluhod. 'Di ba? And the reason why, wala yung iba, kasi hindi pa sila sanay sa ganong kahabang luhuran at pananalangin. Parang sa part nila, anong sasabihin ko kay Lord? Pero pag nasanay ka na, 'di ba? Meron ka ng disiplina at training, 'di ba? Makakaya mo na 'yan. And alam nyo, kasi meron tayong tinatawag na qualification tsaka disqualification. Ito ang kinakatakutan ni Paul. Kaya sabi niya dito sa 1 Corinthians 9:27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Sinasabi niya na inaano ko yung sarili ko, pinapractice ko, tinitrain ko. Kasi baka mamaya, kaka-preach ko sa iba, ako naman yung ma-disqualify. Diba? Ano ibig sabihin nun? Kaka-preach ng forgiveness, pag ako naman yung nagkaroon ng sama ng loob, baka ako naman yung magkaroon ng unforgiveness. Kaya ano sinasabi niya dito? I discipline myself. I discipline my body. Diba? Preach ako ng preach na huwag kayo iinom ng alak. Pero baka pag uwi ko ng bahay, ako naman yung nag-aalak. Kaya sinasabi niya dyan, I discipline my body. Kumbaga sa ibang salita, I practice what I preach. Diba? Kaya tayo, ganun din. Disiplinahin natin yung mga katawan natin. Diba? And ako natutunan ko to kasi minsan ko lang nakasama yung tito ko. Kasi, diba, nung pagpunta namin kay Lola Charing, ayan, may nakasabay namin yung tito ko, si Tito A. Ayan. Tapos, parang, syempre, may napansin lang din ako sa pagkakaiba ng Christian tsaka hindi. Ang Christian pala, salamat sa Panginoon, may Holy Spirit na siya. Ibig sabihin, ano man ang temptation na dumating, kaya niyang i-resist, kaya niyang paglabanan. Eh nakita ko, parang naawa ko dun sa tito ko, kasi alam na alam niya na bawal na sa kanyang mag-inom, bawal na sa kanyang magsigarilyo. Pero nung nakakita lang siya ng alak na ganon, sabi niya, wait lang, tagdan. Parang ilang segundo lang, ilang minuto lang napashot na agad. Parang naisip ko, grabe ganun yung mga tao na wala pang Holy Spirit, tsaka wala pang pamamahala ang Diyos sa kanila. Na kapag dumaan yung temptation, give in lang sila. Te-take nila yon. Pero alam niyo ang kagandahan sa pagiging Kristiyano, meron ka na ng Holy Spirit, kaya nadidisiplina mo na yung katawan mo. Di ba? Kaya nga, sabi nga dito, kailangan matuto tayo sa pagkakamali ni Samson. Next natin yung pagkakamali ni next natin yung picture. 'Di ba si Samson, ano ang naging downfall talaga? Bakit si Samson nahulog sa kasalanan? Bakit? Because of uncontrolled appetite. Masyado siyang mahilig sa babae. 'Di ba? Mahilig siyang yung kumbaga parang pag may nakita siyang maganda, hindi niya na pipigilan sarili niya. Eh nakita niya ito si Delilah. Hindi niya alam, yan pala ang kalaban na, 'di ba, umarte lang na lover niya, na na mahal siya. 'Di ba? Hanggang dumating yung time, ayan, na wala yung anointing niya, na wala yung kapangyarihan niya dahil diyan sa babae na 'yan kasi ginupit yung buhok. Pero ano ang kahinaan niya? Ano ang problema niya? Uncontrolled appetite. Walang disiplina. 'Di ba? O bakit may mga na-high blood? Walang disiplina sa lechon. 'Di ba? Ako, talagang ano ko doon. Sarap. Pero laging si Ate Mer nakailang ka na. Diba? Pag yung hipon, diba? Ang sarap ng hipon. Tapos yung taba ng alimasag. Diba? Bakit? Tapos, maya-maya, parang, hinihingal ka ba? Parang hinihingal ako. Ayan na, parang mga, na. Tapos maya-maya, gumaganyan-ganyan. Diba? Minsan, may mga nararanasan tayo na ganon. Ngayon, ano ang dahilan? Uncontrolled appetite. Wow! Lahat isusubo. Di ba? Sa mga nagda-diet, ba't hindi matuloy-tuloy ang di ba? Dream figure. Kasi kapag andyan ang ice cream, andyan ang mga tsokolate, wow! Ako ang alarm system ko talaga si Ate Merne. Pag magkatabi na kami sa gabi, sabihin niya. Tapos pipisilin na yung mukha ko.
ang taba mo na. Ay, sabi ko, ay, ganun. Diba? Lagi akong napapaalalahanan. Ay, okay. So, magkocontrol na naman ako. And minsan, nadadali tayo ng mga ganun. Diba? Yung kunwari, rap, tara. Birthday ng natin, tara. Diba? Ay, hindi. Sa church ako. Magpa-plug ako ngayon. Libre ka namin. Sige. Kuya Aaron, ikaw muna mag-plug. Diba? Hindi ganun. Lagot tayo kapag bumagsak tayo sa ganun. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat may disiplina. Dapat may training. Di ba? Kasi hindi ka makakalaban sa Kristiyanong pamumuhay kung wala kang disiplina at wala kang training. Hindi nyo alam, kayo, tinetrain namin kayo. Di ba? Akala nyo, pinapagalitan lang namin kayo. Ba't wala ka sa prayer meeting? Ba't wala ka sa prayer marathon? Di ba? Ito naman, sa mga nag-gym dyan, ito ang verse ko sa inyo. Sa mga nag-gym, balik tayo, Grace. Sabi dyan, for bodily exercise, profiteth little. Ako, talagang gusto ko naman yan, yung pag-gym na yan. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Pero ang sinasabi ko sa inyo, yung minsan kasi may mga ganon, yung kaya nilang mag-gym araw-araw, o kaya naman thrice a week, pero hindi mo makita sa prayer meeting, OPM. Ito yung verse dyan. Bodily exercise, profiteth little. Pero yung righteousness, yung godliness, yan ang maraming profit. Kaya, mag-exercise ka lang, go lang sa pag-gym, pero wag nyong, isasantabi. Yung maka-Diyos, di ba? Umattend ka pa rin ng OPM, di ba? Kaya minsan, pag masakit katawan mo, tigil mo yung gym mo, mag-OPM ka. Diba? Masakit katawan mo, prayer meeting ka. Diba? Kasi, diba, may nirebuke na ganyan si Robert Slardon. Amaze na amaze siya sa chest, sa bicep, sa tricep. Tulog. Maskulado. Pero, diba, biktima ng depression, biktima ng mga, addiction. Parang sa part niya, laki-laki na katawan mo, pero hindi mo ma-rebuke yung, spirito na nasa iyo. Di ba? Parang ang hina mo, spirit. Di ba? Kasi dapat, ang sinasabi dito, balance tayo. Amen? Physically fit, tsaka spiritually fit. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, training, tsaka discipline. Ayan, ha? Hindi yun laging sa mga babae naman, ano sabi ng Lord? Ano sabi ng Lord? Wag daw ang mga pisngi ang pagandahin, kundi ang mga puso, di ba? Bago lagyan ng mga pink-pink na yan, yung mga red-red na yan dyan, na dapat red and pure ang heart. Di ba? Bakit red? Kasi hot na hot kay Lord. Di ba? On fire. Amen? Kaso ito lang ang nagiging red minsan. Di ba? Talagang pagpasok, red na red. Ang tanong, red din kaya ang puso? Amen? Sabi mo, dapat pareho red. Yeah. Amen! Amen! Pangatlo, next naman, dapat, balanse ang love of God at fear of God. Bakit? Kasi kapag merong lang dyan, lamang, kunwari, masyadong lamang yung pagmamahal ni Lord. Laging ang nasa isip mo, love, love lang. Love, 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 love. Kahit kahit mali na yung nakikita mo, love, love, love you. 'Di ba? Kahit mga na, 'di ba? Yan ang problema. Pero kapag fear of God naman, lagi fear of God. Laging ganito tayo. Umupo ka na diyan. Mag-plug ka na. Hoy, Ella, kunin mo yung palda mo, magtamborin ka. Ayusin mo yung galaw mo, matakot ka sa Diyos. Laging ganon. 'Di ba? Aaron, magbigay ka na. 'Di ba? Pero tayo, balanse tayo. Amen? Ayusin mo tawa mo, ha? Dapat banal yung tawa. Ha? Hindi ganon kapag panay fear of God lang. Di ba? Wala kang galang, ha? Hindi ka ganyan dapat tumawa sa sambahan ng Diyos. Fear of God. Di ba? Grabe, parang naawa ako dun sa church na nalimutan ko lang kung anong tawag. Sa church nila, bawal pumalakpak. Diba? Bawal pumalakpak talaga. Bawal palakpakan yung pastor, bawal palakpakan yung choir, bawal palakpakan pag may kumanta, may special number. Ang boring naman. Sabi ng Bible, clap your hands, all ye people of the Lord. Diba? O asa ng doon. Diba? Nasa church tayo, bawal.
Diba? Kaya pigilin mo sarili mo. Pigilin mo sarili mo. Diba? Pero yan ang nangyayari kapag fear of God lang. Diba? Yung parang matindi. Huh? Na-late ka ngayon, Alex? Hindi ka pwedeng magsimba for 1 year. Matakot ka sa Diyos. Diba? Parang ganun. Ang pag fear of God lang ng fear of God, tumitindi. Parang humihigpit masyado. Diba? Parang nagiging legalistic. Pero pag balance yan, ito ang pinaka maganda na illustration na hindi ko makakalimutan dyan. Sa pagbabalanse dyan, yung babae na sabi ng barkada sa kanya, "Hoy, ano ka ba? Mamaya na tayo umuwi, mga 1 a.m. Diba? Sabi nung kaibigan, ayoko, takot ako sa tatay ko. KJ, corny, takot pa sa tatay. 2024 na ngayon. Diba? Tapos, yun nga, sumagot siya, hindi ako takot lang sa tatay ko. Mahal ko kasi sa tatay ko, takot akong masaktan siya. O, naintindihan? So, balance. Yung love of God, tsaka fear of God. Diba? Na yung, alimbawa, nanay mo, hindi mo sasagot-sagutin. Hindi mo bubulyawan. Bakit? Hindi ka lang takot sa kanya, sa hanger niya, o sa sinturon niya, kundi takot ka na, masaktan siya kasi mahal mo siya. Amen? O, ganun kay Lord. Takot ka na masaktan siya kasi mahal mo siya. Diba? Isang I love you, Lord, dyan. I love you, Lord. Diba? Okay, so kaya sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Kapag may takot sa Diyos, wise yan. Ako, napansin ko yon. Kapag ang isang tao may takot kay Lord, napakatalino. Ang runong ng tao na yon. And sunod, prayerful at filled ng Holy Spirit. Bakit? Kasi kapag prayerful ka, ibig sabihin, alam mo may way out sa lahat ng bagay. 'Di ba? Merong magagawa ang Diyos. Kapag prayerful ka, alam mo na yung problema mo may solusyon. 'Di ba? Yung suliranin mo may kasagutan ng Diyos. Amen? At kapag filled ka ng Holy Spirit, ito nga yung message ng OPM, hindi ka magagalaw o makakante ng demonyo. Amen? Kasi nag-aapoy ka hindi ka mahawakan. Amen? Kaya ganon. Minsan, may mga problema, alam nyo ba, dala lang ng demonyo yan. Problema, dapat marunong kayo dumiscern. Ito ba, problema lang dahil ito ang pamilya ko o sa demonyo na to galing? Di ba? Kung hinahadlangan ka na sa paglilingkod mo kay Lord, hinahadlangan ka na sa pag-awit mo kay Lord, hinahadlangan ka na sa ganito't ganyan. Di ba? Minsan may mga ganon din, may sakit na hindi galing lang dahil sa ganito. Dapat may nire-rebuke din. Yung ganyan. Di ba? Ay, grabe ito. Yung lalamunan ko, 3 taon na tong masakit. Hindi na ako makakanta kay Lord. Di ba? Dapat i-rebuke mo na yan. Di ako papayag, Jesus name. Mamaya, kapag kinantay, hallelujah to the Lamb, bibirit ako. In Jesus name. Di ba? Dapat i-rebuke mo. Ikaw, demonyong spirito ng pagkapaos, pagkasakit ng lalamunan, lumayas ka. Dapat ganun. Di ba? Nire-rebuke natin. And kapag filled ka ng Holy Spirit, anong sinasabi? Di ba? Lahat ng bagay ay posible para sa iyo. Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka laging problemado. Di ba? Ganun talaga yung ganun yung yung expression. Sabi, huwag ka masyadong problemado. Di ba? Di ba? Yung mga ganun yung gumising-gising ka, i-rebuke mo yan, i-shake mo yan. Di ba? May mga ganun yung parang diba, sino sa inyo umabot na inabutan yung yung nung bata pa tayo, yung dahon na ganon, yung ginaganon, yung hinahagis, tapos kakapit dito. Tapos, di ba? Naalala niyo yan? Tapos maya-maya, ang kati. Bilang ikaw, bilang tao, anong gagawin mo? Kailangan mo lang tanggalin yun, tapos i-shake-shake. Di ba? Tapos mawawala yung kati na yon. Alam nyo, ganon din sa problema. Minsan nagugulat ka, ba't ang kati? Bakit problemado ko? Yung pala, kailangan mo lang tanggalin at i-shake yung katawan mo, yung buhay mo. Tapos mawawala yan. Amen? Alam mo, yung spirito ng katamaran, kunwari sa umaga pa lang, di ba? Tinatamad ka magsimba, o anong kailangan mo? Patugtog ka. Balela. Maya-maya, tingnan mo, magugulat ka, wala na yung katamaran. Minsan, kailangan mo lang kumilos at gumawa sa sarili mo. Amen? O, di ba, maya-maya, wala na yung katamaran kasi sinisipag ka na, nagkakabuhay ka na.
Di ba kaya yung katabi mo, i-shake mo nga yan, shake mo. Pag mukhang shake mo. Sige, shake, shake, shake. Diba? Ayan, di ba? Kapag feeling mo, di ba, pag lalong-lalo na nga sa mga spiritual na tulog, di ba, kapag tulog, anong ginagawa? Mira, gising na. Mira, gising na. Aba, hindi nagigising. Shake ko, Mira, gising na. Di ba? Maya-maya, gising na ang Mira. Di ba? Isa lang naman ang hindi magising-gising. Ano yon? Yung nagtutulog-tulugan at saka patay na. Pero kapag tulog lang, tingnan mo, magigising din yan. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Parang tulog yan, pero magigising din yan. Amen? Amen. And last na lang, marunong makipag-battle sa spiritual warfare. Ayan. Bakit? Kasi sabi nga dyan, hindi tayo nakikipaglaban against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Diba? Kaya dapat matuto tayo. Diba? And sabi nga dyan, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Yung truth, righteousness, gospel of peace, faith, salvation, the word of God, tsaka yung pagpe-pray. Kasi alam naman natin na may demonyo. Tama? O ngayon, kailangan matuto kang lumaban. Alam niya si Maurice Cerulo, ang sabi niya noon, meron daw siyang isang bansa na ayaw talagang puntahan. At alam niya kung ano yung bansa na yon? Yun daw yung bansa ng India. Yung India. Kasi pagkatungtong niya pa lang dun sa bansang India, pagkalabas niya ng airport, mararamdaman mo daw talaga merong something dun sa atmosphere. Ang bigat talaga. Tapos yung anak niya, pagkapunta dun sa India, sabi sa kanya, Daddy, I feel sick. Ang sakit talaga. Nararamdaman ko ang sakit-sakit. Parang ganon. Tapos hanggang sa umabot na ng ilang oras, ganon pa rin nararamdaman niya. Ngayon alam niyo ang nangyari, nilid ng Holy Spirit ni Lord si Maurice Cerulo na pumunta dun sa kwarto niya at mag-pray. Tapos nilid din siya na mag-fasting. Kaya hindi siya kumain that time. Kaya alam niyo ang nangyari nung siya ay nag-prayer na tapos nag-fasting, nireveal sa kanya ng Panginoon yung itsura tsaka yung klase ng demonyo na nandun sa lugar na pinuntahan nila ng India. At nung nireveal na sa kanya, dun niya na nirebuke, tapos dun niya na ginamitan ng blood ni Jesus, pinalayas niya. Gulat siya. Pagpunta niya dun sa anak niya, talagang okay na yung anak niya. Nawala na yung mga sakit at karamdaman. Diba? Alam niyo minsan, ganun din sa buhay natin. Diba? Minsan may mga nararanasan tayong mga sakit at karamdaman. Diba? May mga spiritual attack. Ang sinasabi ko sa iyo, brother, sister, di ba? Matuto kang lumaban. Matuto kang makipaglaban spiritually. Di ba? Parang dapat yung parang sa war room, di ba? Hindi mo hinahayaan na magkaganon nanay at tatay mo. Hindi mo hinahayaan magkaganon ng mga kapatid mo. Lumalabang ka. Amen? Kaya di ba nung nakaraan, si Miko nagtatestify nung si Amari ay may nararanasan. Mayag. Di ba? Talaga namang galit na galit daw siya sa demonyo. Talagang pinaandar niya yung piano. Paano yung andar ng piano? Diba? Talagang kamay niya pala sa piano o nag-worship siya. Tapos nag-rebuke siya. Dapat ganun tayo. Daming tumatalsik. Diba? Laban. Diba? Dapat ganun din tayo. Amen? Kapag nakikita mo yung anak mo, diba? Hindi ka papayag na ganyan. Kailangan lumabang ka. Amen? Amen? Yung pag-aaral mo parang pa-down na ano ba tong grades ko? Pababa na. Re-review ko nga to. Ikaw, demonyong pagbagsak ng grades, lumayas ka. Diba? O, review mo rin yung katamaran sa sarili mo. Diba? Yung mga hindi pag-aaral. O, tingnan mo, magugulat ka sa progress mo. Amen? And ang last, ang gusto ng Panginoon dito, manatili kang matatag. Makita ka niya hanggang diba? Sa rapture. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ni Lord hanggang rapture. Kaya maging matatag ka. Diba? Malakas. Amen? Ulit. Review natin. Paano maging malakas? Paano maging strong ang foundation? Una, regular na kumain ng salita ng Diyos. Pangalawa, merong training at discipline. Pangatlo, balanse, ang pagmamahal ng Diyos, tsaka takot sa Diyos. Pang-apat, prayerful dapat at filled ng Holy Spirit. At panglima, marunong makipag-battle sa spiritual warfare. Amen?